Topic po natin ngayon, 8 possible warning signs ng atake sa puso or heart attack bago ito mangyari. So bilang internist cardiologist, lagi yan naman nakikita ko, sakit sa dibdib, high blood. Pero ito, maganda to. Merong pag-aaral na as long as 30 days bago magkaroon ng heart attack ang isang lalaki o babae, meron na daw parang pakonti-konting sintomas na binabaliwala. So yan ang gusto natin. Kasi pag yung matinding sakit ng dibdib na, inatake na agad, wala na tayong magagawa. Pero 1 month before, may warning signs na. Okay, so tingnan natin itong 8 warning signs. Hindi naman to 100%, pero nakita nila sa pag-aaral, parang meron na. Number 1, fatigue, pagod. Kadalasan nakikita to sa mga babae. Parang iba yung pagkapagod nila. 1 month before atakehin sa puso, yung mga ilang babae, parang mas pagod sila, mas hirap na sila. So, hindi lang nila pinapansin, bakit parang sobrang pagod lagi? Diba? So, pag may ganyang sign, isipin natin, baka hindi normal. Pa-check na tayo sa puso. Yan po, linya ko yan bilang cardiologist. Number 2, laging nasusuka, laging masakit ang tiyan, laging hindi natutunawan. Oo, isipin natin, ulcer lang yan, o baka GERD lang yan, o acid reflux lang yan. Bakit parang laging masakit ang tiyan ko na wala naman akong kinakain iba? So, pag masakit ang tiyan, pwedeng GERD, reflux, may nakain kang chicherya o mga junk foods, or possible na pala yun na chest pain na pala yun. Kala mo lang sikmura, pero na-misjudge mo na puso na pala. Okay? So, lalo na pag may edad na, above 40, 50 years old, may katabaan, medyo maraming bisyo, pa-check natin. So, 1, fatigue. Number 2, nausea, indigestion. So, possible lang to, hindi naman sigurado kasi pwedeng ibang sakit naman ito eh. Number 3, ito. Cold sweats. Hindi ito yung pinapawisan na normal. Ito yung nagpawis ng malamig. Pinapawisan ng malagkit at malamig. Iba yon. Ang pawis po natin, 2 klase. Meron tayong pawis na nag-exercise na initan. Yun yung pawis na maraming tubig. Malabnaw lang yon. Pero meron tayong pawis na yung pawis na sobrang kaba, may sunog, may kaaway, may problema, panic attack. Yung pawis na yan, malagkit, may mga fatty, may fats yung sa pawis natin. So, ibang pawis yun. Masamang pawis yun. So, pwedeng nervyos or pawis yun ng heart attack. Yung mga inaatake sa puso, yung mga bumabagsak yung blood pressure, yung lalo na pag hypotensive na, let's say 80 na lang ang BP, ang lagkit-lagkit ng pawis, biglang pinawisan ng malagkit, bad sign yun. Okay? Minsan nangyayari yan, 2 weeks, 1 month bago atakihin sa puso. Number 4, madalas kumakabog ang dibdib for no reason. Siyempre, bago naman totally magbara yung ugat sa puso, bago umabot sa heart attack, minsan pa konti-konti na muna yung bara niya. So, pag nagbabara yung ugat sa puso, nagkukulang na blood supply, nagiging irritable yung puso. Kaya minsan normal tibok, tapos parang hinihingal, biglang bibilis ang tibok, tapos okay na naman, tapos babalik na naman. So, until magbara na sa puso. So, warning sign na pala yun. Okay? Kaya kahit ako, kung nakakaramdaman ako nitong mga warning signs, siguro baka wala lang, napagod lang tayo, overwork. Pero minsan, kung medyo iba ang feeling mo, wala naman masama, papa-check up tayo. Number 5, bigla na lang hinihingal. Okay, dati hindi ka naman hinihingal. Ngayon, ang bilis mo na hapuin, di ba? Bakit parang hinihingal ako? Akyat na isang hagdanan, hingal na palagi. Okay, pwedeng kulang ka sa kondisyon, pwedeng tumatanda lang yung hingal, or pwedeng sign na yun na mahina yung puso. Okay? Number 6, ito na, yung medyo parang may nararamdaman na sa dibdib. Minsan kasi sa mga pasyente, sasabihin nila, hindi ako nagpa-check up sa puso kahit may heart attack kasi hindi naman mabigat dibdib ko, hindi naman masakit Dok, hindi siya masakit, parang
parang may pressure lang parang may nakaipit. Ang explanation ng pasyente natin lang nakaipit, parang may konting dagan, parang hindi makalunok, hindi makasinok. Minsan ganyan ang example nila. Hindi naman dito, minsan nandito sa may sikmura, minsan papasok, minsan sasakit, mawawala, sasakit, mawawala. So, pag may ganyang pressure, okay, pwedeng ibang dahilan or pwedeng heart problem. So, uncomfortable pressure. Number 3, minsan, ang heart attack, hindi sa dibdib ang nararamdaman. Minsan, sikmura. Minsan, leeg. Sa leeg masakit, yung pala sa dibdib na. Minsan, dito sa kaliwang kamay. Dito, sa loob, inner. Minsan, dito sa panga. Pero pag sa panga, kailangan lower jaw. Meron nga pasyente, nagpumunta sa dentista, sabi niya, sakit ng panga ko, may sira ipin ko. So, check up yung dentista, wala naman makitang problema, yung pala heart attack na. So, minsan kasi yung heart attack, tridor yan, lalo na sa mga babae, ibang sintomas. Minsan, hinihingal lang, masakit sa jaw, minsan sa kamay. Okay? So, alam ko nga, medyo alanganin itong mga sintomas. Small chance lang naman na heart attack to. Pero kahit maliit ang chance, walang masama. Magpa-check ng ECG, magpa-blood pressure, magpa-blood sugar. Kung magpa-check sa isang cardiologist, baka gawan kayo ng 2D echo or stress test. Tapos, syempre, depende sa bisyo. Kung medyo middle age na, 40, 50 years old, naninigarilyo, laging puyat, sobrang alat, sobrang stress sa buhay, iyak ng iyak, naghiwalay sa partner, lahat yan. Todo stress. Sabihin, may risk factor ka, pa-check up tayo. Okay? Kasi itong mga nabanggit kong sintomas, pagod, pawis na malagkit, hingal, palpitasyon, nakita nila 1 month before a heart attack, meron na palang reklamo yung pasyente. Pero hindi nagpatingin. Kadalasan hindi magpapatingin dito. So yun lang ang habol natin. Dito sa second part natin, very important to. Pag masakit na ang dibdib mo, masakit na ang dibdib, di ba? Talagang feeling mo, puso na. Ano ang mga possibilities? Okay? So, maraming possibilities ang chest pain. Huwag agad matakot, hindi agad atake sa puso yan, hindi agad nakamamatay. May 15 possibilities. Kaya kami mga cardiologists, pag may nagsabi yung sakit ang dibdib, tingnan muna natin, baka hindi naman sa puso. Okay? Number 1 cause ng chest pain, doon tayo sa serious. Pwedeng angina talaga. Pwedeng may bara talaga sa puso. Let's say, lalaki, middle age, diabetic, naninigarilyo, depende nga po sa patient profile. Pag ang patient profile nyo, ibig sabihin, ang itsura ninyo ay mataba, matigas ulo, diabetic, naninigarilyo, masakit ang dibdib, malaking chance, puso yun. Pero kung kayo ay 30 years old, o wala namang bisyo, hindi naman overweight, di ba? Tapos masakit ang dibdib, baka ibang dahilan. Malamang hindi sa puso yan. So pag chest pain, number 1 is angina. Number 2 is atake sa puso. Tulad na sinabi ko, kung yun ang patient profile na maraming bisyo at medyo may edad na. Number 3 cause ng chest pain. Hindi naman lahat puso. Marami dito, hindi sa puso. Number 3 cause ng chest pain, pwedeng acid reflux. Pwedeng GERD lang, nangangasim. Kasi yung acid reflux, tawag din natin dyan, heartburn. Nagkamaling heartburn. So, pag masakit dito, acidic, maasim yan maasim. Tapos pagising mo, malapot dito. Maraming may GERD, parang 40% ata ng tao may GERD. So, pagising mo, maasim, paus ka, o acidic, yan. So, hindi yan sa puso, GERD yan. Number 4, possible na chest pain, ituro nyo. Lagi ko sinasabi, ituro nyo saan masakit. Marami ako nami-meet na OFW na tuwan-tuwa nga na tutulungan daw na video natin. Sige, saan masakit sa dibdib nyo? Turo nyo isang daliri lang. Pag naturo nyo na isang daliri, dito man o dito, kaliwa man o kanan, malamang hindi na yan sa puso. Kasi pag natuturo mo na isang daliri, nasa ribs na yan May ribs tayo. Pag ribs yan, costochondritis na yan. Baka nadaganan mo yung dibdib mo o nagbuhat ka o kulang ka sa stretch.
Masakit ang dibdib, buto lang yan, so no problem. Okay? Number 5, another cause ng chest pain. Tingnan mo, baka may plema ka, dami mo dinadahak na plema, baka pulmonya. Baka yung sa dibdib kasi hindi lang puso na dyan, may baga, baka baga ang depresya, pulmonya. Number 6, cause of chest pain. Ito medyo serious tong number 6. Rare naman to, bihira lang. Pero deadly to, pulmonary embolism. Ito yung pulmonary embolism, may blood clot na muong dugo sa paa. So may varicose veins o baka laging hindi ginagalaw ang paa, malaki. O may manas sa paa, hindi ginagalaw, lagi nakaupo, 8 hours a day, nagbuo yung dugo sa paa, pumunta sa baga, deadly to. Pulmonary embolism. Number 7, pwedeng muscle pain lang. Muscle pain. Makakaupo, na-stress ka, okay? Number 8, cause of chest pain. Pwedeng panic attack lang. Maraming may nervyos. Kaya, paano mo malalaman na nervyos? Ang kikita naman sa mukha na nervyos. Tapos, pag in-ECG mo, normal. Pag 2D echo mo, normal. Wala namang bisyo. Tapos, kabado siya. Feeling niya, mamamatay siya. O, pareho din naman, hinihingal. Masakit ang dibdib. Mabilis heartbeat. Pero panic pala. Alam mo naman yung panic. Diba? Number 9, may tinatawag na aortic dissection. Dissecting aorta. Pero rare naman to, rare. Rare to pero deadly. Merong namamatay dito. Ito kasi minsan, yung mga ganitong sakit, parang parang malas lang ba talaga? May ganun lang talaga. Hindi mo ma-diagnose, hindi mo mahuli. Pinanganak na mahina yung aorta. Kaya nagda-dissect. Although one risk factor for aortic dissection is high blood and stress. Number 10, peptic ulcer disease. Pwede rin yan. Nabanggit ko na, acid reflux. Number 11, masakit ang dibdib, masakit bandang tiyan, pwedeng gallbladder, bato sa abdo. Okay? Bato sa abdo, papa-ultrasound kayo. Okay? Nasaan parte man kayo ng mundo, pa-ultrasound kayo whole abdomen. Maganda po yan, magandang test, hindi delikado. Pag na-ultrasound ng buong tiyan, makikita yung kidney ba may problema, matres ba may problema, gallbladder ba may bato, liver mo ba may bukol, liver ba may fatty liver, prostate ba may problem, lahat makikita sa ultrasound ng tiyan. So number 11, gallbladder, pag nakita may bato, gallbladder stone yan. Okay? Cholecystitis. Number 12, ito, nangyari to sa amin nung resident ako. Number 12, cause of chest pain, shingles. Shingles is rashes yan, kulebra. Sa Tagalog, kulebra. So, yung kulebra, napakasakit niyan. Usually, sa edad 50 patas. Minsan, may kulebra dito sa mata, pwede makabulag. May kulebra dito, meron sa paa, at meron din minsan sa dibdib. Isang linya siya ng maraming pimples, maraming rashes, sobrang sakit yun. Tinatamaan yung nerve ng tao. Actually, may nangyari sa amin yan dati. May isang resident nagsabi sa amin, heart attack yung pasyente. Chest pain. Binigyan ng gamot sa heart attack. Nung nakita ko, syempre, lalaki, pinahubad ko yung dibdib. Pagtanggal ng t-shirt niya, may isang linya, kulebra pala. So, naayos natin yung gamutan, hindi heart attack. So, tingnan nyo, ang daming possibility ng chest pain. Tingnan nyo yung dibdib, baka mayroong pasa. Number 13, out of 15 to lahat cause of chest pain, pwedeng lung problem. Diba? Baka may sugat, o baka may pulmonary problem, pwede rin. Number 14, pwedeng rib fracture. Ito rib fracture, siguro na-injure ka o nasuntok ka. O na-fracture yung ribs, chest pain din yan. And number 15, last, pwede yung chest pain mo, baka ibang parte ang masakit. Baka likod pala masakit, naramdaman lang dito. Baka leeg mo masakit, dito mo lang naramdaman. O baka kamay mo masakit, nare-refer lang yung pain. Okay? So tulad na sinabi ko, ang tunay na sakit sa puso, usually, ang sakit niya mga 5 minutes, up to 15 minutes yung bigat ng dibdib. Pinakamatagal, 30 minutes. 5 minutes to 30 minutes. Pag ang sakit sa dibdib nyo ay less than 1 minute, hindi na yan sakit sa puso. Pag sakit ng dibdib nyo, maghapon, 2 oras, hindi na yan sakit sa puso. Usually, 5 to
15 minutes up to 30 minutes. Tapos, pag napapagod, bibigat ang dibdib. Pag nagpahinga, nawawala. Typical yan sa tunay na sakit sa puso. Saan pa nakakuha kayo ng idea? Kung duda kayo, may heart problem kayo, base sa patient risk profile, pa-check tayo sa cardiologist. Pero kung hindi naman, don't worry, malamang ito lang mga ibang muscle pain lang. Okay? Sana po nakatulong tong video kasi alam ko marami sa inyo ay ang sumasakit sa dibdib. Salamat po.